sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa Action Rescue ngayong gabi. Double time, sir. Hindi na gumagalaw. Ang vehicle identification naman is tatanggalin mo ang isang bagay na natrap o naipit sa dalawang sasakyan or even sa isang sasakyan na bumangga o isang resulta ng isang aksidente. Sir, alalay sa baba. Baka bumagsak siya. Nakita namin yung mismong pintuan ng truck niya ang umipit sa kanya. Lalong kawawa pala yun. Sir, alalay yung likod ha. Baka bumalabag po baba. Spineboard, sir. Spineboard. Spineboard! Spineboard! Isang tawag tungkol sa isang aksidente ang natanggap ng Pasig Rescue nitong nakaraang linggo. Ang kanilang dinatnan, isang lalaking naipit sa kanyang sariling truck. Ayan ang makapigil hiningang pag-rescue sa lalaking naipit sa peligro. Bali may tumawag po sa amin sa kahabaan po ng Amang Rodriguez. Dito nga raw po sa may barangay ng Rosario at mayroon nga raw po na aksidente. At agad nga po kami nagpatakbo ng isang tao. Pagdating namin sa area, no, nakita namin yung driver na naka-pin down siya sa pagitan ng dalawang malalaking truck. Isa pa hila. Al! Isa pa? Hindi, tabi muna kayo na, tabi muna. Baka bumalabag po baba. According to the story of yung mga kanyang pahinante, inumpisahan daw i-start nung driver ang kanyang truck na hindi niya, binuksan niya lang yung pinto. Pero hindi siya sumakay sa loob at umupo. No? So, ang nangyari, by the time na mag-start siya, nakalimutan niya na ito palang kanyang shift ay nakakambyo. Biglang umabante yung truck at kaya siya naipit. Nakita ko na yung pasyente is nahihirapan siyang huminga. Okay? Conscious siya by that time. At nag-request kami ng ambulansya ng Pasig Emergency Unit para mabigyan siya ng first aid habang ginagawa namin ng paraan paano siya ma-extricate sa pagkakaipit niya sa dalawang truck na yun. Double time, sir. Nagbigay ng suggestion ang URC na ipagamit yung dalawang forklift nila para mapaghiwalay, no? Nilagyan namin ng langis yung ilalim ng gulong para madaling mapaghiwalay, madaling mahila ng forklift ang truck na nakadagan. Tama na. Hindi na gumagalaw. By that time na hinihila, no, medyo nahirapan kami kasi may possibility na habang hinihila yung unahan ng truck, pwedeng bumalik. So we use chokes and hydraulic tools namin para magkaroon ng open space at yung extrication ay maging madali. Istabay lang daw yung forklift ha. Huwag maka-atras ha. Nakita namin, no, yung mismong pintuan ng truck niya ang umipit sa kanya. Kaya naipit sa kanya yung kanyang ribs at lugar ng stomach niya, ipit din. Kaya yun, nahirapan talaga siyang huminga dahil doon. Ang injuries niya is possible broken ribs sa bandang pelvic niya at saka sa may spinal column. May nakita kasi kami mga deformities doon, so mabigat yung nangyari sa kanya. Worst case scenario, possibility na
maging unconscious siya and magtuloy-tuloy, no? At siya ay maging hindi na siya magkaroon ng buhay. Akyat isa rito, akyat isa rito. Lel, alalay sa baba, baka bumagsak siya. Kawawa pala yun. Double time, sir. No, unconscious na. Ano na? May gagawin. Sige, go! Malala ang naging situation niya dahil talagang maliit yung space na naging dahilan para siya ay ma-pin down talaga. Spineboard! Okay na, Nakuha na, kuya. Nakuha na. Hindi pa nila, ilalagay nila sa spineboard. Tinaan namin siya sa loob nung magkaroon kami ng space. Hinila namin siya paakyat, pabalik sa loob ng truck para finally mailagay namin siya sa spine board at mailabas sa truck. Urgently, hinila na agad namin siya nung magkaroon kami ng space kasi dumating sa point na naging unconscious na yung pasyente and tuloy-tuloy na ini-endorse na namin agad siya sa ambulansya na nag-aantay. Nung araw pong yun yung mangyari at pinuntahan po natin sa ospital. At talaga pong yung tao ay hindi na po natin nakakausap. Nasabihan nga po ako ng doktor na ito pong driver ay 50-50 na at pinatatawag na nga po yung mga kamag-anak. Nangyaring aksidente more or less alas 5 ng madaling araw din naglap siya alas 12:15 in the morning the other day. First cause cause of death niya is yung neurologic shock. Sa terminology nating mga civilian, yung na-comatose siya. Then nagkaroon siya ng spinal injury na nagresulta rin ng kanyang pagkamatay. Bago tayo magpaandar o start ang ating sasakyan, make sure na tayo ay nakaupo properly sa driver's seat para kung magkaroon ng peligro, ito ay madali natin makokontrol. Kung sakali namang makakita tayo ng vehicular accident at mayroong naipit, iwasan natin itong galawin. Agad tayong tumawag at humingi ng tulong sa kinaukulan o rescue team sa inyong lugar. Kung sakaling tayo naman ang malagay sa ganung sitwasyon, tayo ang naipit, mag-inhale, exhale tayo, iwasan nating gumalaw ng gumalaw sapagkat hindi natin alam ang mga injuries na natamo natin para hindi na ito lumala pa. Doon sa mga naranasan yung rescue operation na ganito mga naipit sa sasakyan, anong percentage ng survival niyan? Depende sa klase ng tama pero kung ang talagang yung mga head-on, medyo hindi maganda yung percentage na nabubuhay. Oo. Dahil sa padalos